Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang dalawang iskultor, isang baguhan at isang batikan. Nakaukit ang kanilang mga pangalan sa larangan ng sining dahil sa kanilang kakaibang talento. Ang veteranong si Ramon Orlina, gumagamit ng salamin sa paglikha ng kanyang mga obra. Si Ferdinand Cacnio, ilang taon pa lang iskultor, nakikilala na sa paghubog gamit ang tanso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Kung pag-uusapan ang sculpture o paglililok, ang tradisyonal na gamit ay bato o kahoy. Pero dalawang Pilipinong iskultor ang gumawa ng mga pangalan dahil sa paggamit ng mga kakaibang materyales, salamin at tanso. Sa bawat hagod ng kanilang mga kamay, kamanghamanghang mga obra ang nahuhulma. Ang pobreng tanso tila nagiging ginto. Ang simpleng salamin nagiging maladsamante ang dating. Magkaiba man sila ng armas, pareho ang kanilang layunin. Ang isulong ang larangan ng iskultura sa bansa. Sila sina Ferdinand Cacnio, 51 taong gulang, isa sa mga pinagpipitagang brass sculptor ng Pilipinas. Ito talagang hindi mo na kailangan ng molde, so may freedom, mas may freedom ka, saka available yung material. At Ramon Orlina, 68 taong gulang, ang tanyag na Pinoy glass sculptor. Pagtingin mo kasi sa glass, transparent ito eh. So pagtingin mo sa glass, hindi mo lang nakikita yung harapan, nakikita mo yung likod, nakikita mo pati side. Yun ang kaibahan ng material na salamin kaysa dun sa ating mga material dito na marmol o kahoy. Si Cacnio ang mga personal na karanasan ng inspirasyon sa kanyang mga likhaing sining. Anya, sa tuwing umuukit siya ng kanyang obra, tila naglalakbay muli siya sa kanyang kabataan. Lumaki ako doon sa aming compound doon sa Malabon na puro punong-puno ng mga puno. Kasi ang lolo ko mahilig magtanim ng puno eh. So talagang doon kami naglalaro. Sa ilalim ng pagtingin mo yung galaka, puro dahon na makikita mo. Tapos mga kamag-anak ko rin eh, may fish pen sa Laguna. So yun ang laruan namin. So yung mga subject na ginagawa ko sa sculpture ko, sabi ko, para ako nagiging bata muli. Metikuloso at mabusisi si Cacnio sa bawat iskulturang kanyang inuukit. Hindi raw pwede sa kanya ang basta-basta. Malikot ang isip ko eh. Kahit naka-reset, kahit nakatunganga lang ako, naglalaro na kung ano yung gagawin ko. Kung sa mga personal na karanasan nakukuha ni Cacnio ang mga ideya para sa kanyang brass sculptures, si Orlina naman, sa arkitektura naman sinusunod ang konsepto ng kanyang mga eskulturang salamin. Isipin mo, yung architecture at sculpture from the beginning was magkasama yan. Pero maganda sa sculpture kasi is it is something that is public na pwede mong ma-display sa labas. Hindi tulad ng bato o kahoy, hindi raw biro ang ukitin ng salamin sa hubog na gusto mong makita upang makabuo ng isang eskultura. Dahil sa kakaiba ang gamit na medium sa pag-uukit, kakaibang disenyo rin ang nabubuo na hindi raw magagawa kung uukit sa mga karaniwang materyales. Tulad ng kanyang mga salamin, walang pagkukubli si Orlina na angat ang kanyang mga glass sculpture sa ibang mga likhang sining. Kasi kung sa tingin ko lang, no, kung makakagawa ko sa salamin, mas madali siguro akong gumawa sa marmol. Ang paggawa ko, ang proseso ko is hindi katulad ng chiseling or pinapait mo. Mine is abrasive. Para naman kay Cacnio, may kanya-kanyang talento at galing ang bawat iskultor at kinararangal niyang mapabilang sa mga itinuturing na mahuhusay sa nasabing larangan. Yung mga artist kasi magkakapatid naman lahat yan eh. So may kanya-kanya. So may kanya-kanyang kahusayan, lahat magagaling yan eh. So ako masaya na ako mapasama na mapabilang doon sa mga magagaling, ika nga. Para sa kritiko ng sining na si Sid Reyes,
komposisyon o ang disenyo ng mga obra ang agaw pansin sa mga likha ni Cacño. Parang pinagsama yung sining ng photography sapagkat nahuli niya yung decisive moment. So nandun yung kanyang natatanging talino dahil marami na rin gumamit ng sayaw bilang subject matter. Paano mo pagsasamahin yung hirap ng material sa gaan at ng subject matter na sayaw? Nandun yung galing ni Ferdy Cacño. Ang pang-akit naman daw ni Orlina, ang kakaiba niyang mga likha na kumikiliti sa imahinasyon ng makakakita. Nakikita natin kung paano niya napapalambot ang matigas na material ng glass. Para sa mga eskultor na sina Cacño at Orlina, ang pagkakaroon ng malalim na kahulugan at ang pagiging kakaiba ng kanilang likha ang sa nagpapaangat sa kanila sa napili nilang propesyon. Sa edad na 51, bata pa si Ferdinand Cacño sa larangan ng eskultura. 7 taon pa lang ang nakakaraan mula nang magdesisyon siyang iwan ang kanyang pagiging graphics artist para ibuhos ang kanyang kakayahan at talino sa paghubog ng iba't ibang disenyo gamit ang tanso. Mga obrang nagpapahiwatig ng paggalaw ang estilo ni Ferdinand Cacño. At ang estilong ito rin ang siyang nagpagalaw ng kanyang karera sa sining ng pag-iiskultura. Noong taong 2010, ginawaran siya ng pangalawa sa pinakamataas na parangal sa Maynila, ang Patnubay ng Sining at Kalinangan Award sa Eskultura. Pangalawa ito sa pinakamataas na award sa isang alagad ng sining, sumunod sa Pambansang Alagad ng Sining Award o National Artist Award. Malaking tagumpay ito para sa isang taong kailan lamang sumabak sa sining ng paglililok. Nagtapos ng psychology at isang licensed engineer at may negosyo sa graphic arts si Ferdinand Ferdy Cacño bago siya naging ganap na eskultor. So, tinapos ko psychology. Tapos, nag-engineering pa ako. Kasi gusto ng parents ko, may titulo eh. So, kung hindi ka magdudoktor, mag-engineer ka. Ferdy, nagkaroon ka rin ba ng kahit paano sama ng loob dahil hindi mo na-pursue yung kurso na talagang gusto mo? Or talagang ikaw ba parang blindly followed to honor your parents? Hindi naman blindly. Kundi sabi ko naman kasi kasi dad ko kasi, nung mag-artist siya, 45 na rin eh. So parang feeling ko na hindi naman elemento ang time eh. Pasa siya sa UP ng pre-med. Kaya gusto ko siya. Ipurso niya yung maging doktor siya. Ang pagiging pintor, hindi kumikita na maayos at mahirap makabuo ng pamilyang mahusay. Pero nasa dugo raw ng mga Cacño ang sining. Namana niya ang kanyang talento sa kanyang amang si Angel Cacño, na nooy pintor at layout artist sa Liwayway Publishing. Si Angel ang siya ring nagdisenyo ng bariyang 1 sentimo at 50 sentimos noong 1982. At noong 1983, gayon din ang mga perang papel na 20 at 100 piso. Nang panahong ginagawa raw ito ng ama, si Ferdy ang naging alalay niya. Ito raw ang isa sa mga unang humubog sa kanyang hilig sa graphic arts. Parang ako yung naging researcher niya kung ano yung gagamiting mga material. So doon ko nagkaroon ako ng sa design. So nakita ko sa design, tas mas madali. Kasi sa design need yan eh. Hindi yan burloloy, ika nga. Bukod sa maayos na pamumuhay, marami pa raw na idulot na maganda ang pagiging eskultor ni Ferdy. Gaya na lang nang maiguhit niya ang kanyang pag-ibig sa puso na ang kanyang asawang si Rowena Bing Castro. Alam mo, niligawan niya ako. Siyempre, hindi pa kami masyadong magkakilala noon. One of the first things that he did for me, may hawak siyang dyaryo. Dinrowing niya ako.
kwento siya ng kwento. Tapos sabi ko, ano bang ginagawa mo? Sabi niya, ito. Pinakita niya. Nagulat ako kasi hindi naman niya kinikwentong may talent siyang gano'n. No? Pero parang in such a few minutes, nakuha niya yung kamukha ko. Niyakap ni Ferdy ang kinamulatang trabaho ng kanyang ama at naging sandalan nila nang ikasal sila ni Bing noong taong 1988. Nang maging matagumpay ang kanyang business bilang graphics designer, itinayo niya ang Atelier Cacnyo, isang graphics design studio. Noong 1993, nakapagpagawa na sila ng sarili nilang bahay sa Quezon City. Nalibang ako dyan sa pag-graphics, paggawa ng mga konsepto, mga ano. Ito, nabuo tong bahay na to dahil sa graphics. Ngunit sabi ni Ferdy, kahit umunlad na ang kanyang buhay, tila may kulang daw sa kanyang pagkatao. Taong 2004, matapos ang 15 taon niyang pagpapatakbo sa kanyang graphic studio, nagdesisyon na siyang ituloy ang kanyang naudlot na pangarap, ang maging isang pintor at eskultor. Ang huling-huling nag-encourage sa akin na why don't you give it a try nung 44 years old ako, si Sid Reyes. Sabi niya, kasi siya, advertising siya creative director siya o vice president siya for creative ng Saatchi nun. Pero nagpipinta siya. Yan, so nagsusulat pa ako about art, pwede, why don't you try? Kasi, wala namang mawawala So, yun. Okay. Tapos, tinry ko. Magpalabas ng emosyon ng isang material na hindi regular na nagagamit ng karamihan ng mga sculptor. So ang nakikita ko ay marami pang subject matter na may explore si Ferdy Cacnyo. Taong 2005, tuluyan ng niyakap ni Ferdy ang isang tila naunsyaming pag-ibig, ang sining. Nag-exhibit akong 2005. May naniwala sa akin yung si Albert Abellana, The Dancer, ang title nun. Sa Abellana Art Gallery ako nung simula. Kumbaga nung pagpasok ko noon, siya lang yung, sige, exhibit natin, gano'n. So, nag-exhibit ako at sold out yung exhibit. Taong 2005 din, nang manalo siya ng ikalawang parangal sa sculpture category sa taunang kompetisyon ng Art Association of the Philippines para sa kanyang likhang Global Filipina. Isa itong figura ng babaeng nakasabit sa kisame at animoy umiikot na mundo. Ang parangal na ito ang nagbukas sa kanya ng mas malawak na oportunidad sa larangan ng eskultura. Ang isa sa katangi-tanging obra ni Cacnyo na yari sa tanso, ang kanyang eskulturang Ang Pasasalamat. Makikita ito sa gitna ng magagarang gusali sa Bonifacio Global City. May 10 talampakan ang taas ng eskultura at nagpapakita ito ng 2 taong may hawak na lambat at nakatingala sa langit na tila nagpapasalamat sa kanilang magandang huli. Ang kanilang tahanan sa Quezon City, tila gallery na rin ng kanyang mga likhang sining. Ferdy, ito ba isa sa mga una mong mga obra? Ito yung una kong dance na sculpture. Yan. Bali, sabi ko, gawa muna akong malaki. Nung nagkaroon ako ng oras kasi noon sabi ko, might as well do this. So, ito yung unang-una. Na-inspirasyon ko dyan yung aking dakilang misis. Isa lamang ang pagsasayaw ng kanyang asawa sa maraming likha ni Ferdy Cacnyo na nagpapakita ng paggalaw. Makikita rin sa kanyang tahanan ang kanyang hilig sa pagpinta. Sa katunayan, matatagpuan sa kanilang sala ang mga pintang larawan nilang mag-asawa. Oo. Okay, explain mo naman sa amin inspiration dyan. Kasi nung ano nangyari na, na-aksidente ako. 08, wala akong, sabi ko, daw makagawa ng sculptures noon. So, sabi ko magpinta kaya ulit. Yun. Iniwan man niya noon panandalian ng landas tungo sa kanyang sining, tila inukit naman ng tadhana na siya'y makabalik sa larangang una niyang minahal. Para kay Ferdy, hindi hadlang ang oras at edad upang sundin ang sinasabi ng iyong puso't isipan. As I look back, kahit ilang taong ka pumasok, pwede mo siyang pasukin kahit anong edad mo.
At naniniwala ako na kailangan mo yung maturity pagpasok mo dyan. Si Ramon Orlina ang kauna-unahang eskultor na Pilipino na nakalikha ng obra gamit ang mga tira-tirang salamin. Hanggang sa noong taong 1986, nadala niya ang isa sa kanyang mga likha sa Singapore, ang Fertile Crescent. Araw-araw, hindi lang nila alam, dinadaan-daanan ng libo-libong mga Pilipino ang mga obra ni Ramon Orlina. Ang kauna-unahang eskultor na Pilipino na gumagamit ng salamin sa kanyang mga likha. Nariyan ang imahe ni Jesus na kung tawagin ay Risen Christ na nasa EDSA Shrine. Ang tinatawag na Oneness na nakatayo sa ASEAN Park sa Cultural Center of the Philippines. At ang 4 Mondial na kamakailan lamang niya nilikha para sa ika-400 anibersaryo ng Universidad ng Santo Tomas kung saan nagtapos din si Orlina. Taong 1961 nang pumasok si Ramon Orlina sa UST para kumuha ng arkitektura. Pagdating ng prelim, sabi sa Mr. Orlina, you are exempted. Finance, Mr. Orlina, you are exempted. So ako lang exempted sa aming freehand drawing. So siguro, during that time, makikita mo na medyo na may inclination na ako sa fine arts. Taong 1966 nang magtapos siya sa kolehiyo, makalipas ang 2 taon, nakapasa siya sa Architectural Board Examination. Una siyang nagtrabaho bilang associate sa Arguelles Architectural Firm. Pero ang plano niya sa arkitektura, naglaho nang ideklara ang martial law noong 1972. Dekada 70 nang pumutok ang studio glass movement sa Amerika at Europa. Naisip niyang magiging kakaiba ito dahil walang glass art sa Pilipinas. Kaya una niyang sinubukan na pintahan ang mga ito. All of my creations were from my own, what I can call homegrown development sa paggawa ng eskultura sa salamin. Bagamat bagito, inilunsad niya noong 1975 ang kanyang kauna-unahang one-man show sa Hyatt Regency Manila na pinamagatang Reflections. Salamin ang ginamit niyang medium sa pagpipinta at nagulat siya sa naging resulta. That was in 1975. No, 1976, gumawa ako ng sculpture. Nagsip ako sa sculpture. Sing-sing na yung sing-sing na yung dito. Sa kabila ng unti-unting pag-usbong ng kanyang karera sa glass art, hindi iniwan ni Ramon ang pagiging arkitekto. From 1975 to 76 to after 1986, struggle yan. Hindi ako nadi-discourage na actually. To tell you frankly, even during the first years, walang sumusulat sa akin I don't care. Taong 1976, ginawa niya ang kanyang kauna-unahang glass sculpture na pinamagatang Arcanum 19. Binili ito at nilagay sa lobby ng nooy Silahis Hotel sa Rojas Boulevard. Yun ang masasabi ko isang aking achievement, that I was able to produce something out of scrap, out of residue, out of itatapo na material. Taong 1982, nakamit ni Ramon ang kauna-unahan niyang award bilang Best Sculpture Entry sa 35th Art Association of the Philippines. Dito na nagsimula ang pagpaimbulog ng kanyang karera bilang isang eskultor. Siguro yung unang gawa ng 1983, yung altar na sa Greenbelt Chapel. Kasi kaiba yun, merong glass, merong lighting, merong may marmol sa ilalim, tapos may kahoy sa taas at may tabernacle. Ang dahilan kung bakit niya ito itinuturing na espesyal, dito sa simbahang ito niya pinakasalan ang kanyang naging asawang si Lei Ann Lee taong 1983.
Isang Malaysian lawyer si Lay Ann na nakilala niya sa isa sa kanyang art exhibitions. That's one thing that I can say is, thanks God na I was able to develop this skill. And also, my family serves as an inspiration, and my wife is helping me a lot in my work. Siya na nakikipag-usap sa mga kliyente, hindi na ako nakikipag-usap on the prices. These are the things na medyo advantage, no? Kasi ang ginagawa ko, I'm just focused on my art. Matapos daw nito, tila sunod-sunod na ang mga biyaya kay Ramon Orlina. Kinomisyon siya ng gobyerno ng Singapore para gumawa ng iskultura. Taong 2000, nanalo siya ng first prize sa International Biennial of Basketball in the Fine Arts sa Madrid, Spain. Sa tabi ng kanilang bahay sa Blumentritt, matatagpuan ang workshop ni Ramon Orlina. Itinuro sa amin ni Ramon kung paano niya inuukit ang kanyang kakaibang estilo sa salamin. Ang step 1 is actually, kukuha ko ng kalit. Then kakatin ko. Cutting with diamond cutters. Tapos after cutting, second step is grinding. Then bibigay ko yan sa assistant ko. Mag-i-smooth. Kung noon ay mag-isa lang siyang gumagawa ng kanyang mga obra, ngayon, mayroon na siyang mga empleyado na tumutulong sa paglikha ng mga gloss sculpture. No? Kung noon, ginagamit lamang niya ang tira-tirang salamin ng isang kumpanya, ngayon, bumibili at nag-i-import na siya ng mga salamin mula sa ibang bansa. I was able to get some source abroad, meron sa Amerika, meron sa Europe. Yung nasabi ko, medyo maswerte rin ako, no? Maraming naniwala sa akin noong una pa. The public glass, my parents, and God. Dahil sa hirap ng prosesong pinagdaraanan at maging sa disenyo nitong walang katulad, hindi maitatanggi na nakaukit na rin sa mga gawa ni Orlina ang mahal na presyo. 200,000, 300,000, merong mga, let's say, 2 million na, pero medyo may kalakihan na yun. So, matagal ko nang gawin, no? So, sa trabaho ko naman, maabot ko minsan ng katulad yung mga ganun, isaabot ng mga 2 to 3 months yun. Ngunit hindi lang pala sining ang kinahihiligan ni Ramon Orlina. Napag-alaman naming mahilig siya sa mga lumang kotse na nilalagyan niya ng kakaibang disenyo bilang isang car restorer. Ang kanyang Beetle car turned limousine, patok sa mga ikakasal. My first car is a Beetle. So, ang ginawa ko, pinutol ko yung Beetle, ginawa ko limousine. Ito ang second car na pinagawa ko. Tingnan mo ano nito. Now, I'm renting it for the weddings. Meron pa nga ako dito nakalagay na ano eh. Just married. Malayo na nga ang narating ni Ramon Orlina sa larangan ng sining, pero hindi niya nakakalimutang bumalik sa kanyang pinagmulan. Noong nakaraang taon, pinagawa niya ang ancestral house ng kanyang ina sa Taal, Batangas. Ginawa niya ring art gallery ang ibaba ng kanilang bahay para sa mga batang artist sa Batangas. Itong mga mesa na nilagyan ko ng mga lumang pictures. Sa nasabing gallery, nagtayo rin siya ng coffee shop na nagsaserve ng kaping barako. Ang mahabang panahon na kanilang ginugugol sa bawat obrang kanilang nililikha. Ang mga hagod, kiskis, paghubog at pag-ukit. At ang hindi mabilang na butil ng pawis ng sakripisyong pumatak mula kina Kaknyo at Orlina, ang lahat ng ito ang siyang nag-ukit ng kanilang landas tungo sa tagumpay. At naglagay sa kanila sa pedestal sa larangan ng iskultura sa Pilipinas. Metikuloso, mabusisi, matyaga. Yan ang mga katangian ni Ramon Orlina at Ferdinand Kaknyo.
Bukod pa sa malikhaing pag-iisip na nagbunga sa mga obrang hinahangaan sa loob at labas ng bansa, patunay silang buhayang sining ng eskultura sa Pilipinas. Isang muka, Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.